I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga Beshwa, sa mga Marcos loyalists and supporters, sa mga Pilipino OFW, shout out sa inyo sa buong kapuluan ng mundo. But anyway guys, mayroon tayong upload videos for everybody. Nako, si Senator Jaime Marcos guys, kumalas, no? Kasi sabi niya gusto niya mapag-isa. Correct me if I'm wrong, no? Parang ang dating sa akin is siya ay magiging independent, no? Ayun po ang pagkakaintindi ko dito sa nakasulat. Pero guys, basahin ko bago niyo panoorin din ang short video niya. Ano po ang kapalagayan niyo mga Beshwa? Bago niyo panoorin din ang short video niya. Ano po ang kapalagayan niyo mga Beshwa? Well, anyway, ito basahin ko, okay? Sabi niya mga kababayan, no? Taos puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Bongbong. Nako, hindi pa niya sinamang Marcos, ano? Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako ay pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Bakit? Pinagmamalupitan ba si Senator Jaime? Hindi naman, di ba guys? Kinukundi na lang siya, no, ng ibang Marcos loyalist kasi nga mas kinakampihan niya yung kabila kaysa mismong kapatid, di ba? Sabi tuloy, maraming salamat din sa NP, parang nasyonalista ito guys at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa aking naway mananatili ang tiwala ninyo. Agay. 35 na taon na nakalipas ngayong araw mula nang pumanaw ang aking ama ng ama ko. Ngunit nabuhay ang mga aral niya sa aking puso't kaya't bilang panganay niya ay pinipili kong manindigan ng malayat matatag tulad niya na walang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Talaga lang bakit na mas kinampihan ni Senator Jaime si Sara Duterte, ang mga Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Alam nyo guys, mayroon ako napapansin mula nung kalye survey namin, no, sa kampanya ni Pangulong Marcos Jr. na siya po ay nangampanya, hindi ko talaga nakita si Senator Jaime na ini-endorso niya or pinagpanawagan niya sa taong bayan na iboto niyo si Bongbong Marcos. Hindi. Mas maganda pa yung guys, 2016 kasi talagang ini-endorso niya si dating Pangulong Digong. Kaya nga nanalo yan dahil sa Marcos loyalist si dating Pangulong Digong. Ay oo, bakit? Kasi yung kampanya niya, ang pangako niya mga kababayan, ipalibing ang dating Pangulong Marcos Sr. Alam nyo, kahit hindi niya pangako yun, guys, naaayon po sa batas po yan na dapat ipalibing ang mga pangulo sa libingan ng bayani. Batas po yan correct me if I'm wrong. Si Cory Aquino lang naman ng sumuway no? At dahil dyan, mga kababayan, yung pangako niya yan nung sa kampanya niya ni Digong, siyempre, talagang sinuportahan ng Marcos loyalist yan. Bakit? Kung natatandaan nyo, si Pangulong Marcos Jr. tumakbo din sa pagkabisi. Alam po natin, siya naman talaga dapat manalo. Hindi mo po magkalayo ang kanilang score votes. Si Pangulong Marcos Jr., 14 million. Si dating Pangulong Digong, 16 million. So, ibig sabihin, Marcos loyalist ay talagang gabundok. So, ibig sabihin, yung excess doon sa boto ni Digong ay yung mga yung mga ibang DDS or mga non-DDS din, no? Dahil nga diyan sa magandang mga pangangampanya niya, nakuha niya ang loob ng ibang mamamayang Pilipino kaya nanalo din. At higit sa lahat, ang Marcos loyalist. Ayan, kaya sinayang niyo Marcos loyalist, ang dami niya kaya, Gabulto kaya yan. 1965 ang Marcos loyalist hanggang ngayon. Tuloy! Wala daw siyang kinampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Ikaw naman, Madam Senator, kinampihan mo yung Duterte kaysa sa mismong Pangulo ng Pilipinas
Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. O yan. Di ba guys? Independent ang dating dito. Eka nga, sa madaling salita, kumalas siya sa alyansa ng bagong Pilipinas under the Marcos administration doon sa senatorial list ni Pangulong Marcos Jr. na kung saan ipinakilala niya nung isang gabi. Tanging bukod wala si Senator Aimee. Ganun pa man mga kababayan, binanggit niya pa din ang kanyang ate, no? Alam niyo si Senator Aimee Marcos, in my own thinking lang mga kababayan, depende na sa inyo mataas ang nito mataas ang pride nito. Ikumpara mo kay Pangulong Marcos Jr. Napaka-humble, down to earth mga bes. Napakabait, grabe, ang tindi. Tuloy, ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin, yan ang pamana ni Apo Lakay sa ginugunita nating ngayon. Alam nyo guys noon, nagtataka ako dito kay Senator Aimee. Tuwing mga statement niya, lagi niyang binabanggit ang ama niya. Lagi niyang dinidepend ang sarili niya sa ama niya. Alam nyo, si Pangulong Marcos Jr., kahit saan pumunta yan guys, no? Lalo na sa mga inaugurasyon tulad ng Pangil Bridge. Nagkaroon ng inigurasyon, 'di ba? Seremonya nung nakaraan araw. Ngayon, magugulat ka na lang mga kababayan, yung gobernador ng Misamis Occidental nabanggit ang dating Pangulong Senyor. Dahil sa kabutihan niya at sa kagalingan niyang mamuno sa harapan mismo ng mismong anak na Marcos Jr. Hindi si Pangulong Marcos Jr. ang nagbanggit, mismo ang mga tao. Hindi mo na kailangan ipaalala sa mamayang Pilipino na ganito yung dating Pangulong Marcos Sr. Mismo na taong bayan ang nagbabanggit. O di ba? Si Pangulong Marcos Jr. never ko pa narinig na binabanggit niya lagi ang ama niya. Pero guys, nababanggit minsan lang, bihirang-bihira lang, bilang lang sa kamay. Senator Aimee Marcos palagi, si Senator Aimee ay lagi niyang binabanggit. Bakit kaya sabi pa dito guys, tuloy. Pinipili ko lamang na manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo. So ibig sabihin guys, hindi kumalas siya, no? Correct me if I'm wrong guys, kundi sa bawat Pilipino. Naku, bit-bit ang aking mga nagawa para sa bayang nitong nakaraang termino. Useless lang naman pagka-senador mo kung hindi ka gumawa ng batas, di ba? Gampanan mo dapat ang iyong tungkulin bilang senador kasi binoto ka ng taong bayan. Ayan ay pawang katotohanan lamang. Tuloy, mga batas ng aking alay na sa taong bayan at ang katotohanan, hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Well guys, kumpara sa akin, nakakadismaya lang bilang Marcos loyalist, Kasi, ang gusto ko lang makita kay Senator Aimee Marcos, makita ko lang talagang todo suporta niya sa Pangulo. Pero wala guys, yung akong nakikita mas kinampihan niya ang Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Kahit sabihin mo ipinahiya na siya mismo sa harap niya. Naalala niyo yung maisog rally? Sinabi ni Basti, BBM resign. Pambalahura, pagmumura kay Pangulong Marcos Jr. ni dating Pangulong Digong. Nandoon si Senator Aimee Marcos. Ano ginawa? Walang pagtatanggol. Doon ako sumama ng loob no? Well, sa lahat ng Marcos loyalist na sa kanila na yan, kung boboto pa nila si Senator Aimee, di ba mga bes? Basta ako, focus lang ako kay Pangulong Marcos Jr. Di ba? At siyempre sa anak niya, kay Congressman Sandro, tatakbo yan sa pagkapangulo. Always Marcos forever nga At siyempre kay Speaker. Tuloy, sabi anong sabi? Bit-bit daw niya yung mga nagawa niya nga. Nung last termino, mga batas na aking alay sa tumbayan at ang katotohanan hindi ako lumihis sa landas ng prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana ay, ano sabi? Walang pinapanigan. Talaga lang. Pero guys, tingnan nyo naman, real talk tayo. Bakit pinapanigan niya yung Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr.? 'Di ba? Parang may pagka-plastic ito si Aimee. Pag nasa Malacanang kaharap si Pangulong Marcos Jr., parang okay lang sila, Pero tingnan mo naman itong mga words na ito, kaloka. 'Di ba? Makikita natin mas kinakampanya nga si Sara Duterte pinagtatanggol niya sa mamamayang Pilipino. Ito si Madam Pusit,
Di kayo naloka. O, sabi niya, sana'y patuloy nyo akong unawain at mahalin. Nako, alam niyo, ako guys, talagang pinipilit kong unawain. Pero ang hindi ko lang mawari, bakit? Puro si Duterte ang kinakampihan niya kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Uunawain ko pa ba yun? Ewan ko na lang sa mga ibang Marcos loyalist. Kayo na po ang bahala manghusga, mga beswa, ha? Well, guys, Marcos loyalist, talagang mahal nila ang Marcos. Pero dito si Senator Amy Marcos, parang walang pagsuporta ito kay Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang guys, pero makita nyo sa pag-uugali, ang layo, grabe. Kaya minsan naisip ko, ito ba'y kapatid ni Pangulong Marcos Jr. or ano ba? Di ba? Kasi ang isang kapatid, mga kababayan, hindi mo kayang ipagkanulo yung kapatid mo kahit papaano. Di ba? Although nakalagay sa Biblia na sinasabi, huwag magtiwala kahit sino man. Parang maniwala ako talaga guys sa Biblia. Sabi kasi ng Biblia, according to the Bible, this is biblical. Huwag lubos magtiwala kahit ninuman. Magulang mo man ito or kapatid, kaya kanilang ipagkanulo, maliban lang sa isang tao. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Biblical yan guys, Well, anyway, wala tayong magagawa, ganyan talaga. Pero para sa akin, kay Pangulong Marcos Jr. ako talaga nakasuporta ng gusto sa ngayon. Dahil sa napakabuting tao, mabait, maunawain, hindi pala awa, hindi marunong magparinig. 'Di ba? Super duper kabait si PBBM sa totoo lang. Ito yung magandang ehemplo sa mga kabataan, sa taong bayan. Itong ganitong klaseng magandang pag-uugali. Very well mannered talaga. Sa totoo lang, mga besa, very classy. Si Pangulong Marcos Jr. sa mga ganyang kilos, nako, na very classy. Ang kilos niya, ang galaw, kung magsasalita sa international forum, ay lahat mapapawaw. 'Di ba? Grabe. Antindi. Kayang-kaya niya magsalita kahit kalating oras, isang oras. Hindi nakatingin sa kudigo. Hindi kayo naloka. Well, anyway guys, ano po ang kapalagayan nyo? See you again guys. Ang next upload video. Bye and babus. God bless Philippines. Panoorin nyo ito mga bes. Eto na. Taus-puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan, maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin.